Karaoke muna tayo para medyo masaya ho, no? Pag-usapan muna natin si Attorney Harry Roque. Oh, Lilima lang ang napanalo ayan na. May sarili ho kasing paliwanag si Harry Roque, mga kababayan, kung bakit daw po nagpa-mass resignation si Pangulong Bongbong Marcos. Mga bossing, meron sarili. Pakinggan ho natin ha. Kayo po, magkomento po kayo dyan, mga bossing. No? Magkomento po kayo dyan kung agree kayo doon sa sinasabi ni Harry Roque. At kung yung kanya bang sinasabi ay konektado ba talaga doon sa mass resignation. Okay? natin. Bakit ba siya nag-utos ng mass resignation? Well, yan po ay dahil sa pagkatalo ng alyansa. Ha? Ano kinalaman ng alyansa doon? Doon sa mga gabinete. Ano kinalaman ng alyansa? Doon sa gabinete, kami mismo, tayo mismo mga kababayan, tayo nagsasabi tayo, hindi natin iboboto yung mga nasa alyansang iba. Kasi ayaw natin kay Aimee, ayaw natin kay Villar, ayaw ko kay Tolentino, at doon pa sa ibang mga tumatakbo. Hindi po ba? Ano ang kinalaman ng alyansa doon sa mga gabinete? Ano ang kinalaman ng alyansa kay Menardo Guevara? Kay Secretary Boying Remulla, kay Secretary John Vic Remulla. Di ba? Lilima lang ang napanalo ng Marcos Jr. Meron pang dalawa doon na humiwalay na sa kanila. Lilima. Di ba? Ang tanong sa inyo, ilan ang nanalo? 3, 7 talo. Di ba? Di ba yun yung mas malaki, mas matinding indikasyon na ayaw na kayong suportahan ng taong bayan? Yung mga sana na magpapauwi, sinasabi nyo, pinapaasa nyo doon sa mamamayang Pilipino, eto, Duterte ang magpapauwi o mag-bring him home kay dating Pangulong Duterte. Bakit hindi ibinoto ng taong bayan? Kasi ayaw na sa inyo. Di ba? Ba't hindi nanalo si Panort? Hindi nanalo si Kibuloy. Hindi nanalo si Bondok. Samantalang, yung mga pumirma ho ng impeachment ni Inday Sara Duterte, next natin impeachment na topic. Yung mga congressman, congresswoman na pumirma ng impeachment ni Inday Sara Duterte, 86% panalo. Roque. Di ba? Tatlo nanalo sa inyo, 7 talo. Tapos sasabihin nyo, masaya kayo? Yung Aimee Marcos at saka Camille Villar, no? So, ibig sabihin, palpak. At wala dun sa PFP na... Andali Di ba ikaw inaayawan mo din si Aimee Marcos? Nung una? Kaya lang sabi ko, kasi sabi ni Inday Sara Duterte, iboboto ko din si Aimee Marcos. Kaya lang kapag ka nalaman nyo na ang pagbabasehan ni Aimee Marcos sa impeachment ay yung ebidensya, naku, yari kayo. Baka sabihin mo, talaga naman ang mangga! Gagana na naman kayo. Nagamit na naman tayo ng mangga. Akala natin susuportahan niya si Inday Sara Duterte kasi magkaibigan sila. Di ba? Tapos, ayun, laglag na naman daw ang panty ni Kap. Anak ng tinapa, Kap. Pagandang umaga sa iyo, Kap. Wala akong panty now. Diyos ko po, Lord. Nagugulat ako sa mga comment mo Seryoso ako kay Roque. Tapos biglang, Kap, papunta na ako dyan. Shout out sa iyo. Pakisuportahan nyo po May bagong channel si Kap Nino Barsaga, mga bossing. Ano po? Pakisuportahan nyo po yun. Pakisubaybay. Naku, ang dami nyong malalaman dyan. Game! Mga members na sa kanyang partido ang nanalo. Natalo po yung 3 PFP. Tapos, umami ng Marcos Jr. Dalawang inamin niya, in fairness, no? Na unang-una, kaya natalo ang alyansa, dahil unang-una ay napakatindi ng politika. Tama siya ron. At pangalawa, hindi nararamdaman ng taong bayan yung serbisyo ng... Ano daw? Nadaya? Nadaya? Sino? Yung mga yung 7? Anak ng tinopo naman yan. Umpisa pa lang ho, mga kababayan, hindi pa nagbobotohan. Yung pangalan ni Kibuloy, nasa 31 na. Yung pangalan ni Vic Rodriguez, nasaan? Nandoon din, no? Dinagdag nyo pa si Honasan.
Si Honasan, si Honasan, sabi, Diyos ko po, dinagdag si Honasan mga kababayan kasi daw ho nagpapapirma para mapauwi si dating Pangulong Duterte. Si Honasan na kahit po gawin ng 50 ang mananalong senador, hindi pa din ho papasok eh. Bakit to? Yung kanyang pangalan ay nandoon pang 53, 50, 52. Oh, di ba? Kahit na umabot ng, sabihin na natin, o sige, 50 na ang mananalong senador. Si Honasan, talo pa din ho, mga kababayan. Ayaw ng mamamayang Pilipino diyan sa, sa PDP o padapa. Di ba? Ang gagaling sa gobyerno. Ah. Tama rin siya doon. Now, alam naman pala niya ang dahilan. Unang-una, masyadong politika. Sino ba na politika? Di Kayo, gonggong. Ano sasabihin mo? Sino? ba sila? Namulitika sila dahil napakaagad nilang nagnasa na magkaroon ng Marcos Forever na tinangka nilang sirain na itong si Inday Sara Duterte. Sandali lang Sila ho ang nag-umpisa mga kababayan. Alam nyo yan. Nung nagtayo sila ng entablado doon sa Davao, no, tinawag nilang mautog. Tinawag nilang mautog. Nagsisigaw ang dating Pangulong Duterte. Nagsisigaw si Pantaleon Alvarez na may napakalaki daw ho na mansyon. Di ba? Nagsisigaw sila. Ano sinabi ni Pantaleon Alvarez? Yung mga kasundaluhan, wag na sumuporta sa gobyerno. Si dating Pangulong Duterte, unang-unang pagsisinungaling niyan, gumagamit daw, may bangag daw tayong Pangulo. Hindi naman ho napatunayan, mga kababayan. Ano to? Mga siraan tuktok. Akala ho nila, mga boss chief amo sir, no? Na yung mga pinaggagawa nila nitong mga nakaraang taon, nakalimutan na natin. Tapos kayang-kaya nilang baliktarin. Na ang sasabihin, sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos, nag-umpisa yung pamumulitika. Di ba pilit nilang ginigiba si Pangulong Bongbong Marcos? Kasama dyan si Roque. Ano sabi ni Roque? Ano daw, sabi po base po kay Pebbles, Talakera, mga bossing. Pinagmamalaki ni Roque, nagkamali sila. Magaling akong magpabagsak ng ratbu. Ng gobyerno. Ng gobyerno pala. Hindi kasi kapag nandiyan si Kap ninyo, kung ano-ano nasasabi ko, tignan mo, laglag na daw yung panty niya. Kaya nasasabi ko, magaling daw magpabagsak si Roque ng gobyerno ng Pilipinas. Diba? Sino ngayon nagsisisihin sa sobrang pamumulitika? Walang iba kundi ang Marcos Jr. administration. Sisihin niya ang sarili niya unang-una. Marami kasi nagsasabi. Sinungaling tong kupal na to, ano? Naku, pasensya na po sa word na nagamit ko. Pero hindi ka makakapagtimpi dito Mga kababayan, sa sobrang kasinungalingan sa sobrang binabaliktad nila, talagang hindi mo mapipigilan yung mga lengguwahe na gagamitin dito Sabi ni Marus Vlog, kabado na pag nasa labas siya. Sabi ni Pobreng Nanay, naku, jokla. Mali yata ang mga paratang mo, binaliktad mo, jokla. Dahil sa inyo, tumatama ang pinagsasabi mo. Tingnan nyo sa comment section pa lang po, mga kababayan, alam nating lahat, di ba, Annabelle? Grabe, napakasinungaling talaga. Yan, buka na naman po ang bunganga ni Roque. Alam ng sambayan ng Pilipino kung ano ang nangyayari at kung sino ang nagpasimula ng mga kalokohan na ganyan at paninira na ganyan kayo. No? At ang namuno, no, ng fake news si dating Pangulong Duterte. Bakit ko nasabi yun? Siya ang namuno. Di ba? Kasi nga, di ba, sino ba ang pinakamataas na katungkulan o posisyon doon sa kanila? Si dating Pangulong Duterte. Totoo ba yung pinagkakalat niya na adik ang Pangulo? Napatunayan ba? Wala. Siya leader ng fake news. Di ho? Hindi, si Lisa Tanasian at saka si Tambaluslos. Isang presidente, bakit nga ibabalik ang sisi sa iba?
Siya ang presidente. He is the one in command. So ang punto ko, hindi solusyon ang mass resignation ng iyong mga gabinete. Oh. Bakit? Ikaw ang mag-resign. Yun naman pala ho, mga kababayan eh. Pero ito, sinasabi niya, hindi solusyon ang mass resignation. Ikaw ang mag-resign. Nakalimutan yata nitong si Roque, mga bossing. No? Na dati ho, ginawa din ng dating Pangulong Duterte. Yung mass resignation.